Sino po ba talaga ang nagpo-provoke? Sila o tayo? At hindi po tayo nagpro-provoke sa kanila. Ang ginagawa lang po natin na matagal na po, kaya nga po gusto natin baguhin ang plano ng pag-iisip natin, nagre-react lang tayo sa ginagawa po nila. So sila po nangunguna. Sila po ang humaharang ng ating mangingisda. Sila po ang naglagay ng barrier doon sa Scarborough. At noong nakapasok na nga po ang ating mga fishermen, ayon sa mga ulat po sa amin, ang laki po ng kanilang nahuli na isda. Sila ho ang nagpro-provoke hindi naman po tayo. Tayo po'y nagre-react. Ngayon po, ang aming pong pagbabago ng palaisipan, ng kaisipan sa armed forces, wag na ho tayo magpa-provoke. Humanda na lang tayo na wag na nila tayong provokin kasi atin naman po yan sa ilalim po ng international law. At kami po ay hindi tutol sa pag-uusap. Kailangan po ng diplomasya dito. Ngunit, dapat sang-ayon po ito sa prinsipyadong pag-uusap, open and transparent. Para wala pong masasabi na may binulong, tapos nagtuturuan. So, sa amin lang po ay gusto lang po namin suportahan ang whole of government approach natin. Ngayon, sa panig naman po natin, nakikita natin itong West Philippine Sea po ang focus. Pag hindi po natin pinatatag ang ating sandatahang lakas, baka naman po sa Philippine Rice mangyari pag naunahan tayo. Kaya po kailangan unahan na po natin. Maraming salamat po. Mahal na kalihim, kasi dito po sa sinabi niya, tayo daw ang naghahanap ng gulo. Gulo din nito. No? Meron po akong isang ano lamang po, kasi sabi niyo, maghanda po tayo. Yun po ang matagal na po naming sinasabi, mahal naming kalihim sa ating mga kababayan, na sana ay gawin na nga natin talaga yung paghahanda. Pero hindi po namin nararamdaman, una dito po sa bulwagan ng Senado, sapagkat hanggang ngayon po nakabingit pa rin yung aming mandatory ROTC. Opo, ano po ang ginagawang hakbang na ang DND at ng AFP para makumbinsi po yung aming ibang mga kasama dito sa Senado na siya pong nakalulungkot pong isipin na kung sino pa yung maraming mga patutsada patungkol sa kailangan ay ganito na ang gawin, kailangan na ganito ang gawin, pero hindi sila sumusuporta sa mandatory ROTC. Gaano po ba kaimportante ang mandatory ROTC? Sa inyo pong palagay po. Importante po ang mandatory ROTC, lalo na po sa mga skills na kinakailangan po ng reserve force in the future. No? At inuutos ko nga po sa sandatahang lakas na pag-isipan mabuti ang ating reserve force structure kasi ngayon po wala po tayong TONE sa reserve force structure. At baka kailangan po natin ng mas marami pang reserve forces sa Navy at saka sa Air Force. Kasi ang isang theory na binibigay po nila, katulad po ng World War II nung araw, ang default mechanism magre-reserve po sa mamumundok. Wala na po tayong pagbubundukan dito at pag abutan ho tayo dito ng kalaban sa lupa, mahirap na po ang delikado na estado natin. No? Kaya hinahanda po namin ang organisasyon na tumanggap ng reserve force. At saka may comment ho sa ang ating kasama na sana po mapalitan ng nomenclature ng ROTC para ang mga ekspektasyon ng mga bata ay hindi umangat. Kasi hindi po lahat yan magiging opisyal. Kailangan ho may sundalo. Kaya gawin na lang ho, mandatory military training na lang ho. Ngayon, we choose the best. Kasi po this is a truth also po. Doon po sa skills na kinakailangan. Kasi po ang PMA, 1 degree lang po yan. Bachelor of Science lang po. Kailangan po ng multidisciplinary nga na armed force kasi kailangan natin ng computer science dyan. Kailangan po natin ng engineering, project management, psychology, international relations para ho sa skills. Galing ho yan
sa OCS, sa Reserve Force at sa ROTC. So, hindi lang po para sa Reserve Force ang ROTC, ngunit pang-fill up ng ating mga tinyente sa regular force. So, importante po ang ROTC. But on our end, Mr. Chairman, Honorable Senator Padilla, hinahanda po namin ang aming kakayahan na matrain, ma-process ang mga sasailalim dito in the future. Kailan po ba natin malalaman kung ang Coast Guard ng China ay under na ng PLA, ng People's Liberation Army? Kasi yun po, kapag ka nandun na po yun, ibig sabihin, wartime na yun. Medyo confusing na po kung nako-confuse po ang mga tao kung nasaan na po ba tayo dito. Tayo po ba ay nasa peacetime o tayo po ba ay nasa wartime na? Ano po ba ang... Sa tingin ko po, nasa peacetime pa po. Pero ang importante po, under din po sila pareho sa Central Military Commission. Hindi katulad po sa atin na ang Coast Guard ay nasa ilalim po ng DOTR. At ang mandato po ng Coast Guard natin ay mag-protect ng fisher folk and vessels po. Ang Philippine Navy po, teritoryo po ang binabantayan. Secondly po, yung maritime security and safety po ang nasa Coast Guard. Yun po ay nasa ilalim ng international law na ating pong sinusunod. Ngunit in time of war naman, masesecond din po naman sila sa atin. Sa China po naman kasi, ang hirap po, hindi kailangan nila ng official declaration of a state of war. Hindi po katulad natin sa ating saligang batas. The Philippines renounces war as an instrument of national policy and only Congress can declare the existence of a state of war. Doon po sa China, hindi po nila kailangan gawin. Kaya hindi po natin malalaman. Pangalawa po, nakita nyo naman po yung Coast Guard vessel nila. Hindi na po Coast Guard yun Open water guard na po yun Hindi na. At saka wala na ho sila sa coast nila Nasa labas na Nasa Scarborough na nga po Kaya po sa akin, etong mga diagram na to, palagay ko, hindi po natin pwedeng bigyan ng 100% po ng authenticity o pag-aasa na ganito nga ang structure nila. Kasi nakikita naman po natin ang pangyayari. Ilang linggo na nawala yung defense minister nila. Napalitan bigla yung kanilang foreign minister. Kaya hindi po natin alam talaga kung ano ang estado ng gawain nila, kundi sa nakikita natin na ginagawa nila po sa atin, dito po sa karagatan po natin. Kung ganun po, mahal na kalihim ang sitwasyon, ano po ang pwedeng gawin natin? Kasi ang Coast Guard nasa ilalim pa po ng DOTR. Dati naman siyang nasa ilalim ng Armed Forces. Hindi po kaya dapat ibalik na rin sila sa Armed Forces? Hindi po kagalang-galang na senador kasi po ang primary mandate po nila talaga ay maritime safety and security. Kaya nga naiputol yung harang sa Scarborough dahil maliban sa ibang mga dahilan, ito po ay hazard to marine safety. Kaya tamang-tama lang po sila. At wala ho sa mandate ng Armed Forces na mag-regulate ng inter-island shipping katulad po ng Coast Guard.